Gustong makumpirma ni Haesung kung si Sua nga ang kanyang kababata. Tinanong niya si Sua kung Bongja ang dati nitong pangalan. Inakala naman ni Sua na pinagtatawanan ni Haesung ang makaluma niyang pangalan, at medyo naiinis na nag-walk out siya. Bumalik siya sa diner, at agad na uminom ng malamig na tubig, para pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na dulot ng pagkakalapit nila ni Haesung kanina. Pag-uwi ni Haesung sa bahay, tiningnan niya ang mga lumang larawan niya kasama si Bongja. Naalala niya ang pagpo-propose nito sa kanya, gamit ang isang malaking laruang singsing. Hiniling nito na maging magkasintahan sila, paglaki nila. Kinabukasan, maagang pumasok si Haesung sa paaralan. Nakita niya si Sua na sumasayaw at kumakanta, habang naglilinis. Natuwa siya dahil sa kakyutan nito. Tinanong niya si Sua kung bakit ginagawa nito pati ang trabaho ng mga janitor. Ipinaliwanag ni Sua na baka sakaling may makakita sa kanya, at ma-videohan ang pangangalaga niya sa paaralan. Maaari yung makatulong sa kanya, para maging permanente na siya sa trabaho. Pinalakas ni Haesung ang loob niya, at hiniling na sana, ay mabilis siyang maging regular sa trabaho. Kinikilig na tinanong ni Sua ang kasamahan niyang guro, kung may gusto ba ang isang lalaki, kapag bigla nitong niyakap ang babae para iligtas ito sa kapahamakan, at nagpapalakas pa ng loob nito. Binalaan siya ng kasamahan, na huwag ipagkamali ang kabaitan sa pagmamahal, dahil baka masaktan lang siya. Nang araw na iyon, tinipon ng vice principal ang mga guro, upang pagbotohan kung sino ang magiging modelo para sa promosyon ng paaralan. Buti na lang at nakalamang si Haesung ng isang boto, kaya siya ang nanalo. Sa sobrang tuwa, inaya niya ang mga kaibigan para ilibre ng tanghalian. Ngunit habang papunta sa kantin, nakita niya si Yujong, at mabilis itong sinundan. Humingi siya dito ng paumanhin, dahil sa pakikialam niya sa buhay estudyante nito. Ipinaliwanag naman ni Yujong, na maraming pinagdadaanan si Yena, at siya lang ang tanging tao na napagkakatiwalaan nito. Hiniling niya sa kanyang kuya Haesung, na huwag magalit kay Yena. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinuntahan ni Haesung ang kanyang team, para pag-usapan ang susunod nilang plano. Ayon kay Mi-jung, ang detective na may hawak ng kaso ng pagkahulog ng security guard, ay may anak na may sakit. Kamakailan ay biglang inilipat ang anak nito sa ospital na pag-aari ng Byangmun Group, at ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot nito ay sinagot din ng Byangmun Group. Ipinahihiwatig nito ang koneksyon sa agarang pagsasara ng kaso, sa pagkamatay ng security guard. Nagpasya silang isantabi muna iyon, at pagtuunan ang kanilang misyon. Ikinumpara ni Mi-jung ang musikang na i-record ni Haesung, sa opisyal na school anthem ng Byangmun High School. Magkapareho ang dalawa, ngunit magkaiba ang kanilang waveform. Napagtanto niya na ang recording mula kay Haesung, ay isang four-hand piano duet. Iminungkahi ng team leader, na sila mismo ang tumugtog niyon sa piano, at baka sakaling makakuha pa sila ng mga karagdagang impormasyon. Ngunit ang problema, ay wala ni isa sa kanila ang marunong tumugtog ng piano. Bigla namang dumating si Sua, at nagpresentang kaya niyang tumugtog ng piano. Dahil simple lang naman ang school anthem, matututunan na iyon sa loob ng ilang oras na pagsasanay. Agad na nagpasya ang team leader, na gawing honorary field agent ng National Intelligence Service si Sua, para matulungan si Haesung sa misyon nito. Sumang-ayon naman si Sua, ngunit may isang kondisyon. Kapag matagumpay nilang natapos ang misyon, kailangang gawin ng team leader ang lahat, para maging permanente na siya sa kanyang trabaho. Tinatakan ng team leader ang isang kasunduan, at nangakong tutuparin nito ang kahilingan ni Sua. Hinila ni Haesung si Sua palabas, at pinayuhan ito, na huwag nang sumali sa operasyon, para sa sarili nitong kaligtasan. Ipinakita naman ni Sua sa kanya ang kontrata, at sinabing handa itong makipagsapalaran, para lang masiguro ang pagkapermanente sa trabaho. Ipinangako kasi niya iyon sa pinakaunang naging estudyante niya. Nag-aatubiling napapayag si Haesung. Ngunit mariin niyang pinaalalahanan si Sua, na manatili sa kanyang tabi sa panahon ng kanilang misyon, para matiyak niya ang kaligtasan nito. Ipinaliwanag ng team leader, na ang susi sa paglutas ng misteryo sa ikatlong kwento, ay ang pagtugtog ng piano, na nasa loob ng opisina ng chairman. Pagkatapos matutunan ang pagtugtog ng school anthem, kailangan naman nilang makuha ang fingerprint ng chairman o kaya ng principal, para mabuksan ang opisina ng chairman. Sinundan ni Sua ang principal sa library. Nagkunwari siya, na ang librong hawak nito ang hihiramin niya. Ibinigay naman sa kanya ng principal ang libro. Mabilis na kinuha ni Haesung ang bakas ng fingerprint mula sa libro. Interesado naman si Sua na malaman ang proseso, kaya dumikit ito sa kanya, dahilan para bumilis ang paghinga at tibok ng puso ni Haesung. Bukod pa doon, habang tinuturuan siya ng piano, ay nagdampi ang kanilang mga daliri, na pumukaw sa kanyang emosyon.
Dahil hindi maintindihan ang kanyang nararamdaman, pumunta si Haesung sa isang bookstore, at nag-search din online, para alamin ang mga dahilan kung bakit nagbablush ang isang tao, kapag napapalapit sa iba. Para magkaroon ng kakayahan si Sua na ipagtanggol ang sarili, tinuruan niya ito ng self-defense. Ngunit humantong sila sa isang posisyon, kung saan napayakap ito sa kanya ng mahigpit. Muli na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso, kaya agad na niyang tinapos ang kanilang sesyon. Pag-uwi, agad niyang pinakalma ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng malamig na tubig. Itinalaga ng team leader na isagawa ang kanilang operasyon, sa alumni night ng paaralan. Papasok sina Haesung at Sua sa opisina ng chairman, habang nakasuporta naman ang iba. Sa alumni night, magiging busy ang chairman sa mga VIP. Iyon ang tamang pagkakataon para pumasok sila sa opisina nito. Iisa lang ang pinto ng opisina. Bagaman mayroon silang fingerprint para mabuksan ang pinto, agad namang makakatanggap ng notifikasyon ang chairman, at masesave din yun sa computer nito sa opisina. Si Mijung ang baalang mag-block sa data, para hindi matanggap ng chairman ang notifikasyon, ngunit kailangan nilang manu-manong burahin ang record sa computer sa opisina. Sa mismong alumni night, ang makisig na si Haesung, ay nabighani sa magandang ayos ni Sua. Halos nakalimutan na niyang huminga. Bigla niyang naalala ang kahilingan nito noong mga bata pa sila, na gusto nitong mag-propose siya, kapag nakabihis ito ng maganda. Binigyan niya si Sua ng tranquilizer bilang proteksyon, at sinuutan din ng camera necklace. Hinawakan niya ang kamay ni Sua, at nangakong poprotektahan niya ito, matapos purihin ang kagandahan nito. Samantala, nakangiting sinamahan ni Yena ang chairman sa pagsalubong sa mga bisita. Hindi man lang nito napansin ang kanyang pagkabalisa dahil sa suot na sapatos. Nilapitan siya ni Yujong, at binigyan ng plaster. Sa halip na matuwa, tinuyapan niya si Yujong. Inihambing niya ito sa isang asong nakabantay sa kanyang tabi, ngunit kumikilos na parang tao. Sumagot naman si Yujong, na kahit nagmamataas siya, sunod-sunuran lang siya sa kanyang ina. Dahil sa galit, sinampal ni Yen si Yujong, na agad namang gumanti pabalik. Pagkatapos ng insidenteng iyon, labis na nakadama si Yujong ng pagkalungkot. Hindi na niya alam kung paano matutulungan si Yena. Habang nagtitipon ang chairman kasama ang mga magulang sa meeting room, sumenyas ang team leader na simulan na ang operasyon. Ang kasamahan nilang si Yonghun na nakabalat kayo bilang waiter, ay pumasok sa electrical room para putulin ang kuryente. Nagmamadaling tumakbo sina Haesung at Sua papunta sa opisina ng chairman. Ngunit nang paakyat na sila, biglang lumiwanag ang paligid, dahil mabilis na naiayos ng principal ang kuryente. Para mabigyan pa ng oras si Haesung, nagpasya si Yonghun na magdulot ng distraksyon. Pumasok siya sa control room, at nagpakilala bilang magulang ng isang estudyante, na nahulog sa hagdan dahil sa pagkawala ng kuryente. Humingi siya ng paliwanag mula sa paaralan. Hindi naman pinansin ng mga bodyguard ang kanyang mga reklamo, at sinubukan pa siyang kaladkarin palabas. Nang sandaling iyon, pumasok si Mijung, at nagpanggap na babaeng inabandona ni Yonghun. Hinalikan pa niya ito sa harap ng mga bodyguard, para mailayo ang paningin ng mga ito sa monitor ng mga kamera. Samantala, nakarating sina Haesung at Sua sa opisina ng chairman. Ilang beses niyang sinubukang buksan ang pinto gamit ang fingerprint simulator, ngunit hindi ito gumana. Maya-maya, napalibutan na sila ng mga bodyguard. Nakipaglaban si Haesung para maprotektahan si Sua. Lumaban din si Sua, pagkatapos ay ginamit niya ang tranquilizer para tuluyang talunin ang natirang bodyguard. Muling sinubukan ni Haesung na buksan ang opisina. Sa pagkakataong ito, tumugma na ang fingerprint, at bumukas ang pinto. Umupo sila sa harap ng piano, at nagsimulang tumugtog. Napansin ni Haesung na walang tunog ang isang tiklado, ngunit wala na silang iba pang nakitang pahiwatig, hanggang sa matapos ang pyesa. Pinaalalahanan sila ng team leader, na burahin ang record ng kanilang pagpasok, at agad nang lumikas upang maiwasan ang panganib. Sinunod naman ni Haesung ang utos nito. Ngunit napansin niya ang isang file sa computer, na naglalaman ng detalyadong plano nila sa operasyon, para sa undercover mission. Kabilang na dito ang plano nila sa alumni night, at ang kanyang personal na impormasyon, na nakasulat pa ang kanyang tunay na pangalan. Naalala niya ang kanyang unang araw sa National Intelligence Service. Hiniling sa kanya ng team leader, na gumamit siya ng isang pseudonym. Noong bata pa siya, sinabi ni Haesung sa kanyang ama, na gusto niya ng bagong pangalan, na hango sa isang kometa. Kaya naging Haesung ang naging pseudonym niya sa agency. Dahil sa natuklasan, nakaramdam siya ng pagdududa sa kanyang team leader. Balisa siya nang umuwi, kasama ang mga kagrupo. Samantala, habang naglilinis sina Sua kasama ang iba pa, nagkaroon ng isang pagtatalo.
Pinagalitan ng mag-aaral na si Sung Jae, ang waiter na nakatapon ng cake sa kanyang sapatos. Inutusan niya ang waiter na lumuhod, humingi ng paumanhin, at bayaran ang kanyang sapatos, kung hindi ay ipapakulong niya ito. Nang kinuha ni Sung Jae ang kanyang telepono, hindi niya napansin na nahulog ang isang card mula sa kanyang bulsa. Tinulungan ni Suo ang waiter na tumayo. Tinuya siya ni Sung Jae, dahil sa pagpapanggap niya na isang mabuting tao. Iminungkahi pa nito, na siya na lang ang lumuhod kapalit ng waiter. Lumapit ang ama ni Sung Jae, at kinampihan ang anak. Agad na lumapit ang vice principal, at pinagalitan si Suo sa kawalan niya ng respeto, at magalang na pinaalis ang mag-ama. Binalaan si Suo ng kasamahan niya, na kung gusto niyang maging permanenteng guro, dapat niyang iwasang banggain ang mga miyembro ng student council, at magulang ng mga ito. Nagpasalamat ang waiter kay Suo, sa pagtatanggol niya dito, at ibinigay sa kanya ang card na nahulog mula kay Sung Jae. Samantala sa bahay ni Hae Sung, isinulat niya ang lahat ng mga pahiwatig na may kaugnayan sa misyon. Napagtanto niya, na may isang tao sa loob ng National Intelligence Service na nakikipagsabuatan sa chairman. Inilista niya ang mga pangalan ng lahat ng mga kawani na may alam sa misyon, kung saan ang team leader ang pinakaayaw niyang paghinalaan. Kasabay nito, pinag-isipan ni Suo ang kahulugan ng sirang tiklado ng piano. Sa lyrics ng school anthem, kinuha niya ang mga salita na tumutugma sa sirang tiklado, hanggang sa nakabuo siya ng isang pangungusap. Excited na tinawagan niya si Hae Sung upang ibahagi ang natuklasan. Sa kasamaang palad, hindi ito sumagot. Nakita niya si Hae Sung sa convenience store malapit sa kanilang tahanan. Mabilis niyang ibinigay dito ang isang note, habang masayang isinisiwalat na nalutas na niya ang misteryo ng ikatlong kwento. Ngunit tila nawala na ng interes si Hae Sung sa kanilang misyon. Nang mapansin niya ang pagkabalisan nito, niyaya niya itong uminom. Ibinunyag ni Hae Sung na natuklasan niya, na ang chairman ang nasa likod ng misyon sa paghahanap ng ginto, at nagamit siya bilang kasangkapan sa pagtupad niyon. Mayroon ding espiya sa loob ng National Intelligence Service, kaya nalilito siya, at hindi alam kung kanino siya magtitiwala. Iminungkahi ni Suo, na magsimula siya sa pamamagitan ng pagsubaybay sa chairman, upang matukoy ang espiya. Inamin nito na fan ito ng mga spy drama. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Suo na hindi na gumagamit si Hae Sung ng formal na pananalita. Ipinaliwanag ni Hae Sung na magkasing edad lang sila. Wala namang matandaan si Suo na napag-usapan na nila ang kanilang mga edad. Inihayag naman ni Hae Sung na noong sila ay nasa ikalawang baitang pa lamang, at Bongja pa ang kanyang pangalan, ay matalik silang magkaibigan. Naalala ni Suo ang magkatulad na pag-uugali ni Hae Sung at si Hyun, kaya nabigla siya ng mapagtanto, na ang lalaking nasa harapan niya ay ang kanyang kababatang si Hyun. Pilit niyang pinakalma ang kanyang emosyon. Naaalala pa niya kung gaano siya nalungkot, nang biglang lumipat si Hyun ng paaralan, dahil sa pagkawalan ng ama nito. Ngunit naniniwala siyang mahahanap nito ang ama. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang narinig ni Yena ang pag-uusap ni Sung Jae at ng ama nito ng nagdaang gabi. Tiniyak ng ama kay Sung Jae, na makakakuha ito ng matataas na marka. Sigurado ding makakasama ito sa mga mananalo sa darating na science competition, at makakatanggap ng iba't ibang mga award. Nakita ni Yena na binigyan si Sung Jae ng ama nito ng isang card, at mariing nagbili na ilihim iyon. Kinompronta ni Yena si Sung Jae, habang natataranta nitong hinahanap ang nawawalang card. Sinabi niyang narinig niya ang pag-uusap ng mag-ama. Tinanong niya ito tungkol sa card. Napilitang umamin si Sung Jae, at isiniwalat na mayroong sabuatan sa pagitan ng chairman at ng mga piling magulang. Ipinangako ng chairman na magkakaroon ng mga award, at matataas na grado ang anak ng mga ito. Balak komprontahin ni Yena ang kanyang ina tungkol sa mga gawaing ito, ngunit ipinamukha sa kanya ni Sung Jae, na siya ang pinakanakinabang sa sabuatang iyon, dahil ang kanyang mga parangal at katayuan sa klase, ay nakuha lang niya dahil sa pagmamanipula ng kanyang ina. Samantala, nagka-interes naman si Suo kung paano magagamit ang card. Sinubukan niyang i-access ang website na nakasulat dito. Laking gulat niya nang makita, na isa itong site para sa pandarayan ng mga kompetisyon at school ranking. Nalaman ng chairman, na na-access ni Suo ang site. Binalaan siya nito, na kung gusto niyang manatili sa paaralan, dapat niyang sundin ang mga alituntunin, at sundin ang mga nakatataas. Dahil hindi matanggap ni Suo ang pandarayang nagaganap sa paaralan, humingi siya ng tulong kay Hae Sung para tuklasin ang katotohanan. Ngunit dahil sa kinakaharap na problema tungkol sa espiya, wala ng oras at lakas si Hae Sung para tulungan si Suo. Nakita ni Hae Sung sa silid-aklatan si Yoo Jong na seryosong nag-aaral. Umaasa itong mananalo sa mga kompetisyon para makapasok sa mga kilalang universidad. Para makahanap ng katibayan sa pandaraya, pumunta si Suo sa archive,
upang siyasatin ang mga marka at ranking sa pagsusulit ng mga mag-aaral ng mga nakaraang taon. Samantala, nag-install si Haesung ng tracker sa kotse ng chairman, at listening device sa restaurant na pinuntahan nito. Habang kumakain kasama si Sung Jae at ang ama nito, humingi ng paumanhin ang ama, dahil naiwala ni Sung Jae ang card. Hindi naman nabagabag ang chairman, dahil nabura na ang website, at bibigyan din ng leksyon si Suo dahil sa pagkatuklas ng lihim. Nang marinig iyon, nag-alala si Haesung para sa kaligtasan ni Suo. Agad niya itong pinuntahan sa paaralan at dinala sa bahay, para doon sila magkasamang mag-imbestiga. Bago matapos ang hapunan, nabanggit ni Sung Jae sa chairman, na alam na ni Yena ang tungkol sa sabuatan at pandaraya ng mga grado. Pinuna din niya ang pagiging mapagmataas ni Yena. Dahil nasa harap pa ng ama ni Sung Jae, nagkunwari naman ang chairman na walang pakialam. Ngunit sinundan niya si Sung Jae sa banyo at doon sinampal. Binalaan din niya ito na itikom ang bibig. Nang gabing iyon, tinanong ni Yena ang ina, kung totoo ba ang pandaraya. Ngunit sinabi lang ng chairman, na bilang anak nito, ay may karapatan siya sa mga benepisyo. Sinabi rin nito na iba siya sa mga taong tulad ni Yu Jong. Umiiyak na ipinahayag ni Yena, na dahil sa pagmamanipula nito sa mga grado, tila nawalan ng halaga ang mga pagsusumikap niya. Ipinagtanggol din niya si Yu Jong, at sinabing kaibigan niya ito. Balisa at malungkot na naghintay si Yena sa labas ng bahay ni Yu Jong. Gusto niyang magtapat sa kaibigan, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Inaya siya ni Yu Jong sa bahay para kumain. Hindi siya nito kinwestiyon kung bakit siya biglang sumulpot. Sinabi lang nito na sana ay masiyahan siya, sa maikling sandali ng pananatili niya doon. Samantala, ipinagpatuloy ni Suo ang kanyang pag-iimbestiga sa bahay ni Haesung. Ipinaliwanag niya kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan niyang resolbahin ang issue. Ang isa sa mga una niyang naging estudyante, ay pinagbintangan ng mga miyembro ng Student Council, na nagnakaw ng mga exam papers at pinatalsik sa paaralan. Simula noon, nagdesisyon siyang gawin ang lahat para maging isang full-time teacher, para magkaroon ng autoridad at maiwasan ang gayong mga kawalang katarungan. Desidido siyang ituloy ang investigasyon, sa kabila ng mga potensyal na epekto sa kanyang karera. Magdamag silang nagtrabaho ng walang kapaguran. Maya-maya, kinumutan ni Haesung ang nakatulog ng si Suo. Kinalaunan, si Haesung naman ang nakatulog. Hinangaan ni Suo ang gwapong mukha ni Haesung. Lumalim ang kanilang damdamin para sa isa't isa, habang nagtutulungan sila. Kinaumagahan, napagtanto nila na ang chairman ay nakipagsabuatan sa mga magulang, para suportahan ang kanyang proyekto na Education Hub, kapalit ng mga parangal at matataas na grado na makukuha ng anak ng mga ito. Dinala ni Haesung ang ebidensya sa National Intelligence Service, at sinimulang ipahayag sa mga kasamahan ang tungkol sa pandaraya, at sa Education Hub project. Bago pa niya matapos ang sinasabi, tinawag siya ng team leader, at inutusan siyang huwag nang makialam sa kaso ng pandaraya. Ang misyon lang niya ay ang hanapin ang ginto, at agad na bumalik sa organisasyon pagkatapos. Gusto na sanang kumprontahin ni Haesung ang team leader, tungkol sa posibleng pagiging espiya nito at kasabwat ng chairman, ngunit sa huli ay hindi niya nagawa. Napansin ng direktor ang pagtatalo ng dalawa. Ipinaalam nila dito ang plano ng chairman, na gamitin ang ginto para isulong ang Education Hub project, at ginamit din ito ang pandaraya sa mga estudyante para isakatuparan iyon. Itinuring ng direktor na seryoso ang sitwasyon, at inutusan si Haesung na bumalik kaagad sa paaralan. Ipinaayos naman niya sa team leader ang report para sa operasyon. Kinalaunan, tinawagan ng chairman ang espiya. Nagreklamo siya dito, na nakakahadlang na si Haesung sa kanilang mga plano, at inutos na alisin na ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Haesung ng utos mula sa National Intelligence Service, na itigil na ang operasyon, at umalis na sa paaralan sa loob ng 1 linggo. Hinala ni Haesung, na ang chairman ang nasa likod nito. Nagpasya siyang direktang harapin ito, para patuloy siyang manatili sa paaralan. Habang kumakain, sinadya ni Haesung na umupo sa tapat ng chairman, at nagtanong kung na-renovate na ba ang gymnasium ng paaralan. Ang tanong na ito ay pumukaw sa interes ng chairman. Nagsimula itong maghinala, na alam na ni Haesung ang ika-4 at huling kwentong katatakutan sa paaralan. Dahil doon, nagdesisyon siyang panatilihing nasa malapit si Haesung, at inutusan ng principal, na tapusin na agad ang mga inutos niya. Nagpatuloy si Suo sa pag-iimbestiga sa pandaraya. Nadiskubre niya, na ang lahat ng mga pinekeng dokumento, ay iisang tao lang ang nakapirma. Dinala niya ang mga ebidensya sa bahay ni Haesung. Nang pinindot niya ang doorbell, walang sumagot, ngunit malinaw na naririnig niya ang mga ingay sa loob. Binuksan niya ang pinto, at pumasok. Isang lalaking nakaitim at nakamaskara ang naabutan niya sa loob.
Pag-uwi ni Haesung, nakita niyang nakakalat ang kanyang mga gamit, at si Suo ay walang malay na nakahandusay sa sahig.